Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Na-bypass na naman si Gina Lopez. Eto ho mga boss. Muli na namang na-bypass ng Commission on Appointments. Mukhang hindi ubrang endorsement ni President Duterte sa kalihim. Napuliting nga ba ng mining company si Gina o talagang kulang siya sa credentials? Ito like linawin natin dito. Question of yung sinasabing competency na nilalagay nila doon kay Gina or yung question ng paninira, panghahalay nito mga potok sa buhong nasa industriya ng pagmimina na gusto mapagtakpan ang kanilang mga kakulangan at ang kasalanan, panghahalay ng kalikasan, pinapataw doon sa ali. Oo nga. Pati, kinukontra nila itong si Secretary Gina Lopez ng mga ilan po diyang miyembro ng CA dahil sa kanilang personal na interes. Okay, ngayon parang sinasabi mo ngayon, kini-question natin or iba dyan, malikot ang isipan, may integridad ba yung kumi-question whether ikay gabinete, kung ikay kasama sa CA, dapat kini-question baka meron kayong mga tinatagong interes, pinangangalagaan na nakatago sa motibo. Ang alam nyo, kasi ako sa akin, mga ka-KP, ako dere-derechong analysis ho to, si Gina Lopez is just a pawn. Yeah. Pero ang kalaban ho dyan, ang mga putok sa buhong, kung sino man itong mga naglalabi, is si President Duterte. Kung nakaisa na kayo, doon kay sinasabi natin kay Yasay, you think he can do it again the second time. Ngayon, pag nakita kasi pangalawang beses na itong mababypass to, parang sinabi, ganun lang pala kadali, si President Digong. Kaya kayo mga gabinete, kayo mga nasa CA, makinig kayo. Ano bang ibig nyo sabihin dito? Ala kayong galang sa Pangulo or ayaw makisama? O gusto ninyong isa lang pagkatapos gisahin yung pobreng ali na kung titingnan mo mataas yung pamantayan ng sinasabing krusada at advokasya. Higit sa sinasabing kataasan doon sa sinasabing regulation, kaya regulatory. Linawin natin yan, Lex. Parang ibig sabihin nito, Ben, sinasabi mo dito, imbis na suportahan si Secretary Gina Lopez ng kanya mga kasamahan sa gabinete, yung pang naglalaglag sa kanya. Yun! May mga ganun. Eksakto mo doon. Nako. At the same time. Parang yung binabastos ang ating Pangulo ho dyan. Mismo ang ating Pangulong Duterte ay sinusuportahan po ang lahat ng mga ginagawa ho ni Secretary Gina Lopez. At the same time, siya ho naglukluk ho dyan para maging sekretaryo. Kaya hindi ho niya iiwan ito sa ere. Hanggang sa kamatayan. Kaya nga sa atin dito, nililinaw natin kayo mga ka-KP. Ang importante malaman. Ang atake ho nila kay Gina, pero indirectly, pagsusuway, ito'y pagkikwestiyon dito, pero ang dating niyan, si President Digong. Ngayon, para sa atin, ito, linawin ho natin dito, issue ho rito, regulatory or regulations versus doon sa sinasabing procedural, or nga ba, hindi ho ba sira ng kalikasan natin? Sira na yung mga minahan, ang lalim na nang inaabot dito. Sabi nga ng President Duterte, kayong mga nagmimina, hindi sapat ang 70 billion. Yes. Taasan nyo yan. At the same time, kung talagang desperado kayo, taasan yung bayad. At the same time, kung talagang whatever it takes, makisama kayo, sumabay kayo, huwag nyo titirahin sa sinasabing procedural aspect and technicalities. Kasi itong si Gina Lopez, ako ho, no love lost to him. I disagree with some of the things na ginagawa ni Gina. Pero nakikita ko rito, you keep attacking her doon sa sinasabing credential, pero hindi nyo pwedeng ma-atake doon sa sinasabing idealismo at ang kanyang prinsipyo at yung paniniwala niya kasi ito advocate at ito'y sinasabing hindi lang advocate, ay crusader. Yes. Pag ikay regulatory, ikay na kuminsan nalalagyan ng kulay ng salapi. Pero ito ho, ngayon lang ho tayo nakakita ho na isa pong parang Iron Lady ho sa Department of Environment and Natural Resources dahil po ilan po, wag gumagalit sa akin, yung ilan po mga nanungkulan po dyan posisyon na yan, para ho kayong sunod-sunuran lamang po ng mga malalaking minero. Kaya ngayon, wag ho kayong mawalan pag-asa. Yung bumoboto ho dito para kaya sa confirmation po ni Secretary Gina Lopez, pwede po siyang i-reappoint po ng ating Pangulong Duterte. Pero, by May, CA,
anong gagawin ninyo? Sabi nga ni Senador Manny Pacquiao, 50-50 daw. Okay. Pero sa atin, tingnan lang natin, ano? Dahilan ng problema, epekto ng problema. Yo. Epekto lang ng problema si Gina Lopez. Ang dahilan, noon pa sa panahon ng mga kopong-kopong, panahon ng dilaw, kayo ang nanira. Inaayos na itong ale at yun din ang pabor ni President Duterte. Pero kayo mga sumusuporta, kayo mga lobbies, kayo namamaga ang mukha, nagtatalsikan ng laway, namamaga ang mukha sa sobrang kasakiman, baka hindi nyo alam, isa-isa kilala ko kayo, naaamoy ko kayo, nakikita ang kulay ko, yung panlasa ninyo, natitikman ko na, Sus Mariosep. Oo, di ba dapat kasi, simulan mo, pag nagsabi ang Pangulo mo na, okay, ito sa akin si Secretary Gina, dapat sumunod kayo. Dapat. Oo, di ba? Oo. I mean, dun sa, sa mga kasamahan niya, mga Yes. cabinet members. Oo. Pero dun sa Senado at sa lower house, Oo. may sarili mo kayong independence. Kaya, mag-isip-isip rin kayo. Kung talagang kaalyado kayo, alam nyo na dapat yung gawin. Kinakailan pa ba? Kailangan pa sabihin yan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Tama. Ayun. Sabi ni NG Amayim, good evening mga sirs. Hindi naman po siguro kulang sa credentials. Sadya lang po na masyadong gahaman. At, naku, sakit naman ng word Demonyo. nito. Demonyo ang mga mining companies. Pero kung talagang lalabanan at tututukan, baka manalo. God bless po. Yun. Si Jonathan Dizon, kung sino ang may malasakit sa kalikasan, siya ang pinahihirapan. Si Yun, Gina no? Lopez. Kabaliktaran, no? Oo. Palagay mo, Lex, mababypass ba muli ito? Ay, i-re-appoint ni i-re-appoint ni Pangulong Duterte yan. At sa Mayo natin malalaman yan. Mas maganda siguro nagkakaliwanagan na kayo mga kabinetet, kayo mga sa CA. Alam nyo, ang binibiran nyo rito hindi si Lopez, bagkos ang presidente na. Yeah. Dikdik nyo sa inyo makakapal na kokote, yung mga sinasabi namin ni Alex. Lalo na pag nagalit si Alex, ito, magaling mag-advise to eh. Ay, ano ako pro kalikasan ng utang. Lalo na ako. Ay, tapos, pag ganyan kayo, sige kayo.